Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon, shoutout kay Kasmel Panlaan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makitang biglang nawala si Han Sanchen, halatang kinakabahan ang dalawang babae, ngunit walang magawa ang lalaking nakaitim. Huwag kang mag-alala, hindi siya nawala, ngunit nagpunta sa ibang lugar. Ibang lugar? Tanong ni Ivory. Tumango si Heying, kung ang itim na liwanag ay nagmula sa kanyang buong katawan ngayon, nangangahulugan ito na talagang nawala ka sa iyong bibig, at hindi mo na siya makikitang muli. Ngunit nakita mo rin na ang gininto ang liwanag ay nagmula sa kanyang katawan, na totoo rin ang ibig sabihin ay hindi nawala si Han Sanchen, pinasok niya ang larangang iyon. The realm of time and space, the absolute central point here, is also the final destination of his trip. So, you don't have to worry so much, nagtagumpay siya, dapat masaya ka. Nagtagumpay na ba si Brother 3000? Binago ni Zicheng ang kanyang mga alalahanin sa kagalakan at tuwang-tuwang sinabi. Malakas na tumango ang anino, oo, nagtagumpay siya. Magaling ang 3,000 magkakapatid. Magaling. Tuwang-tuwa ang dalawang babae, at naikuyong pa ang kanilang mga kamao para ipakita ang kanilang emosyon. Pinasaya lang kita, hindi kita pinakilig. Okay naman siya, sa tingin mo okay lang kayong dalawa. Nang matapos, itinuro niya ang halimaw ng lava sa hindi kalayuan sa unahan. Hindi ko alam kung kailan, umayos na ang halimaw ng lava, at ngayon ay sabik na itong nakatingin sa kanila. Kung ikukumpara sa dati, huwag na nating sabihin pa, ang aura lang nito ay naging sobrang lakas, at ang isang pares ng malalaki at pulang mata ay laging nagpapakita ng galit at panganib. Nagulat ang dalawang babae nang makita nila ang lalaking ito. Marahan na ngumiti si Black Shadow, ano pa ang hinihintay mo? Naghihintay na patayin ka niya. Go! Narinig niya ang tunog ng paglalakad palayo, at sa sumunod na segundo, direktang binalot ng itim na hangin ang dalawang babae, at mabilis na lumipad sa malayo. Sa sandaling umalis siya, ang mas malaking grupo ng itim na enerhiya ay natural na hindi nang ahas na manatili ng matagal, at sumunod ng malapit sa likuran, patungo sa malayo. Ang halimaw ng lava ay umaatungal na galit, na parang naglalabas ng galit sa kanyang puso, at pinagsabihan din ang grupo ng mga daga na huwag manggahas na lumaban, naglakas loob lamang na tumakas sa pagmamadali. Pero nakahabol lang siya ng ilang hakbang, tumigil na rin siya. Sa bilis naman, natural na hindi nila ito kalaban, at dahil sa regional restrictions, hindi ito makahabol, at nakatitig lang sa gang na palayo ng kadiliman. Sa oras na ito, si Han Sanchen, pagkatapos ng kadiliman sa harap ng kanyang mga mata, ay biglang lumiwanag, at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang buong paligid niya, lahat ng kulay ube na ulap ay lumilitaw sa lahat ng dako. Ang taong nasa loob nito ay tila nasa itaas ng langit, ngunit ang refleksyon ng kanyang katawan ay nagsabi kay Han Sanchen na dapat ay nasa isang tiyak na espasyo sa ilalim ng lupa. Nakasilaw sa paligid, napakaliwanag ng buong paligid, tila papasok sa isang panaginip na espasyo. Gayunpaman, nang magkaroon ng ganitong ideya si Han Sanchen, ang tunog ng tubig ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Hinanap niya ang tunog at naglakad pasulong. Makalipas ang halos 1 minutong paglalakad, matapos dumaan sa mga patong-patong ng mga ulap na kulay ube, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa di kalayuan. Siya ay nakasuot ng kulay abo, na may isang uri ng nakatagong estilo, ngunit ito ay medyo nasaraan ng loob. Sa harap niya, may isang mesang bato na may kaldero o 2 tasa sa ibabaw nito. Sa oras na ito, siya ay may hawak na isang tsarera, dahan-daang ibuhos ang tsaa sa 2 tasa. Ang bango ng tsaa ay magaan, ngunit kahit na malayo ito, naaamoy pa.
Rin ni Han Sanchen ang halimuyak, habang papalapit si Han Sanchen sa kanya, at ilang metro na lang ang natitira, biglang, sa hindi malamang oras, isang kristal na kurtina ang lumitaw sa harap ni Han Sanchen, na tumama sa isa sa mga noo ni Han Sanchen. Noon lang siya nagmuni-muni, nakatingin sa kristal na kurtina sa ulirat, habang papunta rito, hindi umaalis sa direksyon na ito ang kanyang mga mata. Naturally, hindi niya nakita ang tinatawag na crystal curtain, paano ito lumitaw at kailan ito lumitaw. Bago makapag-react si Han Sanchen, ang kurtina ay tila sumasalamin sa kanyang sarili, isang hindi pinangalanang aura ang direktang yumanig kay Han Sanchen ng mahigit 10 sentimetro. Si Han Sanchen ay labis na naguguluhan, ngunit bago pa siya makapagsalita, ang mahinang tawa ng matanda ay nagmula sa loob. Oh, may bisita ba? Storytelling channel sa YouTube. Nang marinig ang kanyang boses, tumingin si Han Sanchen sa kanya, ngunit sa ganoong kalayuan, hindi niya makita ang kanyang mukha, lalo pa kung ano ang ekspresyon ng kanyang mukha. Junior Han Sanchen, nakita ko si Senior. Gayunpaman, yumuko si Han Sanchen sa kanya ng may paggalang. Ngumiti siya, ngunit hindi nagsalita, kumaway siya kay Han Sanchen, ngunit ang kristal na kurtina sa kanyang harapan ay nawala sa isang iglap. Uminom ka ng tsaa. Bahagya siyang sumenyas, sinenyasan si Han Sanchen na umupo at uminom ng tsaa. Tumingin si Han Sanchen sa mesa. Puno ang 2 tasa ng tsaa. Mukhang alam na niya na may pupunta rito at maghanda nito ng maaga. Nang hindi masyadong nag-iisip, umupo si Han Sanchen at kinuha ang tasa ng tsaa. Madaling maramdaman ng kanyang kamay na medyo mainit pa ang temperatura ng tasa ng tsaa, na nangangahulugan din na ito talaga ang inaasahan niya. Alam na ng taong nasa harapan niya na papasok siya. Kailangang kumulo ang tsaa, at ang oras na pumasok ako ngayon ay hindi sapat para pakuluan ang tsaa. Kaya, mayroon lamang isang paliwanag. Alam ni Senior na papasok si Junior. Ngumiti si Han Sanchen. Sa oras na ito, sa wakas ay nakita ni Han Sanchen ang kanyang hitsura ng malinaw, at walang immortal na estilo o buto, at walang ibang espesyal na pagkakaiba. Oo, ngunit ito ay karaniwan lamang tulad ng dati. Ang anti-Buddha ay hindi naiiba sa ibang matatandang lalaki. Yung tipong mag-isa ka lang magtapon, hindi mo na alam kung gaano siya kaiba sa ibang matatanda. Hindi na pwede pang ordinaryo. Kumusta ang lasa ng tsaa? Hindi niya sinagot ang tanong ni Han Sanchen, sa halip ay masayang tinanong si Han Sanchen. Ang lasa ng tsaa ay napakagaan, ngunit ito ay palaging matamis at matamis. Iniisip ng nakababatang henerasyon na ito ay isang magandang tsaa. Hindi maganda ang tsaa. Bahagyang ngumiti ang matanda, dahil sa mga salitang ito, natulala si Han Sanchen. Masarap daw ang tsaa, hindi dahil sa mga papuri, kundi sa katotohanan lamang. Ngunit dahil ito ay isang katotohanan, bakit sinabi ng matanda na ang tsaang ito ay hindi maganda? Masarap ang tubig. Napangiti ang matanda. Masarap ba ang tubig? Naguguluhang tanong ni Han Sanchen. Narinig ko na ang magandang tsaa na may magandang tubig ay isang mahusay na produkto, ngunit sa pagkakataong ito, ang magandang tsaa ay maaaring itimpla ng magandang tubig, na hindi pa naririnig ni Han Sanchen. Senior, the way of tea art, the junior may only be considered an entry level. I really don't understand the meaning of the senior's words. Sana mabigyan ako ng advice ng senior. Magalang na sabi ni Han Sanchen. Napangiti ang matanda, walang paraan para magturo sa akin ng kahit ano, ito ay medyo espesyal. Oh, senior, anong kakaiba sa tubig na ito? Tanong ni Han Sanchen. Wala namang espesyal sa katawan nito. Siyempre, hindi na mabilang na taon na ang lumipas mula nang kumulo ito. So, isipin mo, masama kaya kapag kumukulong tubig ng matagal. Nang marinig ito, si Han Sanchen, na medyo nalilito, ay agad na nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kahulugan ng mga salitang ito ay maaaring mukhang hindi permanente, ngunit sa katunayan ang pangungusap na iyon ay pinakuluan hanggang ngayon, ngunit ito ay nagpapakita ng malaking impormasyon. Ang lugar na ito ay maaari na ngayong halos matukoy, ito ay isang larangan ng digmaan para sa ilang kadahilanan, at ito ay umiral dito sa loob ng maraming taon. Ang matandang lalaki ay lumitaw sa pinakagitnang lugar ng pagbabawal. Natural lang, dapat pareho din itong henerasyon. Ang agwat ng oras sa pagitan nila ay hindi masyadong malaki, at malamang na sila ay mga tao na umiiral sa parehong oras ng pagbuo. Sa madaling salita, ang tubig na pinakuluan na noon ay nagpatuloy hanggang ngayon.
Paano ito posible? Sa sentido komon, ang tubig ay sumangga kapag ito ay kumulo. Bagamat posibleng dagdagan pa ng bagong tubig para makamit ang kanyang sinabi, ngunit ang pagpapalit ng lumang tubig ng bagong tubig, paano kaya magkakaroon ng tinatawag na pinakuloang hanggang sa kasalukuyan sa kanyang harapan? Sa makatuwid, ang matandang nasa harap niya ay hindi nangangahulugang simple. Sa pag-iisip nito, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, ang tubig na ito ay may ganoong kasaysayan, ang junior ay talagang masaya. Dito, salamat sa nakatatanda. Bahagyang ngumiti ang matanda, kahit gaano pa kasarap ang isang bagay, kailangan pa rin ng makakatikim nito, kaya bakit maging magalang? Nang bumagsak ang mga salita, nagbuhos ang matanda ng isa pang tasa ng tsaa at iniabot ito kay Han Sanchen. Pagkatapos uminom ng tsaa, paimpol din itong ininom ni Han Sanchen. Pagkatapos ng 2 tasa ng tsaa, hindi ka na dapat masyadong uhaw. At saka, kung hindi mo itatanong ang tungkol sa ilang mga bagay sa iyong puso, natatakot ako kahit na ang pinakamasarap na tsaa ay parang chewing wax. Ngumiti ang matanda at pagkatapos ay tumingin kay Han Sanchen, munting kaibigan, sabi mo. Ngumiti si Han Sanchen, dahil nagsalita na ang iba, natural na hindi niya kailangang maging mapagpakumbaba, si Sanchen ay puno ng pagdududa, ang isa ay, sino ang nakatatanda, nasaan ang lugar na ito, at syempre, ang pinakamahalaga ay, maaari bang magkaroon ng paraan ang senior para pamunuan ang junior? Storytelling channel sa YouTube. Naisip ni Han Sanchen na pagkatapos ilabas ang serye ng mga tanong na ito, maaaring medyo hindi nasiyahan ang matanda. Sa bagay, napakaraming tanong niya sa isang hininga. Hindi niya napigilan bigla dahil sa sobrang pagdududa. Gayunpaman, hindi nagalit ang matanda. Sa halip, tila inaasahan niyang itatanong ni Han Sanchen ang mga tanong na ito. Bahagya niyang tinikman ang tsaa sa kanyang kamay at maluwag na sinabi, sino ako, hindi ko ito masasabi sa iyo, at hindi mo na kailangang malaman. Eto, reverse chaos time and space, at ako lang ang nandito, kaya kung gusto mo akong maalala, tawagan mo ang reverse old man. Tungkol sa iyong huling tanong, mayroon akong paraan upang maibalik ka sa kung nasaan ka dati. Ang tinatawag na reverse chaos, but also the right way. Nang marinig ang mga salitang ito, nadismaya si Han Sanchen, ngunit mas nasasabik. Bagamat siya pa rin ang katulad ng anino sa labas, tumanggi siyang ihayag ang kanyang pangalan, ngunit sa anumang kaso, hindi bababa sa kung ano ang sinabi niya sa kalaunan ay naging puso ng bansang Sanchen. Isang bagong pag-asa ang nag-alab. Pagkatapos ay hilingin din sa senior na pagalingin ang junior. Kung may gantimpala, ang junior ay handang magbayad para dito. Ililigtas ko ang iyong buhay, ngunit ito ay isang buhay, kaya anong uri ng gantimpala ang makukuha mo upang pantayan ito? Bahagyang ngumiti ang matanda, na parabang tinatanggihan niya si Han Sanchen. Ngunit sa lalong madaling panahon, binago niya muli ang kanyang mga salita, kung tinutulungan mo ang isang tao, hindi mo dapat isipin ang tungkol sa pagbabalik. Disiplina sa sarili ang iyong sarili, natural na ang mundo ang namumuno sa mundo. Naiintindihan ng junior na kapag nangako ang junior sa senior, tiyak na ibabalik niya ang langit at makikinabang sa iba sa hinaharap. Okay, tumango ang matanda at lubos na nasisiyahan, gayunpaman, bagamat nangako akong ililigtas ka, nakasalalay sa swerte kung mailigtas kita o hindi. Anong ibig mong sabihin dito, senior? Ito ang ubod ng buong pagbabawal at kinokontrol ang pagkakasunod-sunod ng buong pagbabawal, ngunit ang pamamaraan ng yin at yang mismo ay negatibo at positibo. Kung kinokontrol nito ang positibo, ito ay dapat na negatibo. Iba talaga sa ayos sa labas, dapat mong tandaan na napakagulo dito. Naalala, bahagyang tumango si Han Sanchen, hindi ito mahirap tandaan. Nang makitang tumango si Han Sanchen, marahang iwinagayway ng matanda ang kanyang mahabang manggas, at biglang gamulong si Zixia sa paligid niya. Ang lugar na ito ay walang hangganan, ngunit naglalaman ito ng isang banal na tableta. Hanggat kakain ka ng banal na tableta, hindi mo lamang maibabalik ang iyong orihinal na estado, ngunit kahit na sa isang tiyak na lawak, aani ka ng ilang malaking kagalakan. Ito ay halos pareho sa sinabi ng anino sa labas, si Han Sanchen ay tumango ng may pagkaunawa. Salamat, senior, sabi ni Han Sanchen. Huwag kang magmadali, salamat. Hindi pa ako tapos magsalita. Umiling siya,
Pinutol si Han Sanchen, at nagpatuloy, tulad ng sinabi ko kanina, ang lugar na ito ay salit-salit na negatibo at positibo, tulad ng mundo kung saan may langit, may lupa, at may bundok. May tubig, lahat ng mga bagay ay kapwa pinipigilan at nagtutulungan. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito ngayon? Kumunat ang noo ni Han Sanchen. Matapos ipaalala ng matanda, narinig na niya ang mga overtones. Ang ibig sabihin ng senior, kung ang tinatawag na divine pill ay isang bagay na kumakatawan sa dakilang buhay, dapat mayroong isang bagay na kumakatawan sa kamatayan, di ba? Sabi ni Han Sanchen. Ang kahulugan ay halata. Kapag hinahanap ang banal na tabletang iyon, maaaring may mga bitag ng kamatayan sa bawat hakbang, o isang bagay na lubhang. Mabangis. Naalala ni Han Sanchen na bago pumasok dito, minsan niyang binanggit ang isang nilalang, na nagsasabi na mayroong isang pulang mata na bagay sa loob nito na pinakamabangis, at ang nakaraang halimaw ng lava ay pulang mata. Gayunpaman, nang dumating si Pigo, malinaw na ang sinabi niya. Kaya, kung ganoon, paano ang mga halimaw na may pulang mata? Mag-e-exist ba sila dito? Gayunpaman, nagbigay ito ng bagong tanong kay Han Sanchen. Nasaan ang tinatawag na mundo ng langit at lupa? Malinaw na sinabi ng matanda na ito ang reversal space, kaya, di ba? Bukod dito, may isa pang punto na lubhang hindi magkatugma, mula sa mga salita ng matanda, siya ang dapat na unang taong makakilala sa kanya, kung gayon. Ano ang talaan ng mga miyembro ng pamilyang Pi noon? Si Han Sanchen ay labis na nalilito. Sa kabilang banda, tila nakita ng matandang katabi ang pagkalito ni Han Sanchen, ngunit ngumiti lang siya ng bahagya at hindi ipinaliwanag ang pagkalito ni Han Sanchen. Bahagya niyang tinapik ang balikat ni Han Sanchen, dahil marami kang tanong, imposibleng magtanong sa iba, kaya mas mabuting pumunta ka at tingnan mo mismo. Siguro pagkatapos mong pumasok, mauunawaan mo na. Ang mga salita, tumawa siya ng malakas, at nang lingunin ni Han Sanchen, mayroon pa ring mga matatandang lalaki, at kahit na ang mga mesa at mga bagay na iyon ay matagal nang nawala, ngunit puno ang mga mata, of Zixia were just rolling around. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!